Subscribe now. Ayan! Oh, welcome to my new backdrop. Ayan. Take 10. Sabihin mo ang istorya. Aalamin ko Sige. kung bakit ganito Sabihin na mo. lang. Okay. Sabihin mo ang Paliwanag kwento. ka. Nangyari. Kanina po, naumpisahan na namin magkwentuhan for this episode. Yung pala, hindi ko na-press ang record. So, ngayon, uulitin namin ng mga ilang minutes ba yun? Siguro 5 minutes na nagsasalita ko. Sorry, guys. Sorry din sa ating guest. Ano ba yan? Nakakaloka. That's the first time it's happened. But, so, uulitin ko ang aking pa-thank you sa ating parang Sandy, Kuya Puto, and Ate Susan. Maraming salamat. Yun, Sa thank you. higanting ito. Yan. Ito na mo, yan. Almost. Maraming salamat, Ate Susan and Kuya Puto. Grabe pala laki niyan, no? Sobrang laki, nagulat ako. Oo. Grabe, taas. Siguro magkakita nyo na lang po ito sakali magkita-kita po kaming tatlo. Hawak-hawak namin yan habang naglalakad sa Toronto sa mga kalsada. Ganyan yung matawat. Nakakainis. Okay. Thank you, Kuya Puto, Ate Susan. Thank you, Kuya Puto and Ate Susan. Meron pa yung QR code dyan sa babae. Okay. Oo. Send may wala bang GCash ganun wala. QR code eh. Okay. Ang topic natin for episode 18 ay isang bagay na alam ko na pinagdadaanan ng marami nating mga kababayang OFW. Again, not specific to Canada. Marami po, syempre, dahil nangingibang bansa ay parang napipilitan o no choice kundi magkaroon ng long-distance relationship. Ayan din po ang kwento ng ating panauhin today. O, intro ko na naman siya. Si Tyrone De Guzman. Hi, Tyrone. Hello po. Sa ulitin, Tyrone. maraming salamat, Sir Rice, Sir Mark, at Ma'am Ina. Wala na sir. Oo nga, Ina, Mark, Maraming and salamat po. Makikitambay po ako ngayon sa Spot Pinoy. Yan. Ayan. O, ayan na. Ito Welcome. Oo, salamat po. At Irian, panoorin nyo yung mga niya. Okay. Ayun. Nag-viral. Nakita ko lang kanina. Uulitin ko na naman yung sinabi. Na kanina ko lang talaga napanood ang storya ng LDR ni Tyrone. Ayun tinan mo, more than 100,000 views din. Of course, their LDR ended nung nandito na sila sa Canada. Kasi alam naman natin, dito sa Canada, pinapayagan ko na dalhin mo yung asawa. Diba? Yes. Okay. Opo. 5 years kayong nag-LDR ni Mrs. Gaano kahirap ba, Tyrone, yung panahon na yun? Mahirap po kasi walang garantisado eh. Kaya yung goal po talaga namin nun is magsama po kami dito sa Canada. Kasi nagkaroon ng chance si Mrs. na pumunta dito sa Canada. Actually, nung bago niya ako makilala, hindi siya interesado eh. Parang yung tita niya kasi talagang ini-invite niya na mag-Canada. Kasi alam din naman kasi niya na mahirap ang buhay dito sa Canada. Pero syempre, naisip din naman niya yung para sa pamilya. Pero that time kasi alam mo naman pag bata ka pa, hindi mo talaga naisip yung mga ganyang bagay. So, nung nakilala na niya ako, syempre, makikita niyo yun dun sa vlog ko. Nakilala ko po siya sa bar, sa discohan. Talagang si Tyrone sa pagiging seaman yan Oo, parang siya sa Pinas. Ikaw ang unang OFW di ba, Tyrone? Okay. Oo. Okay. Ako. Okay, so yun, sige, go ahead. Sorry, I've been cutting you. Go. Ayun, so nagkakilala kami sa club. Nung nagkwentuhan, tapos nung nalaman niyang seaman ako, syempre, alam niyo naman, seaman, yung iniisip ng iba. Dating, no? Sabihin mo na, Sir Rice. Pogi. Hindi. Seaman loko daw, pero hindi naman lahat. Mandurugas daw, mga ganun yun, di ba? Ayun, kaya, pero syempre, sabi nga nila, pag na-in-love ka, gagawin mo lahat. So, ang naisip naming paraan para talaga magkasama kami is i-grab niya yung opportunity na pumunta dito sa Canada tapos dito kami magsama.
Kasi kung sa akin lang kasi nung nasa barko ako, okay naman kasi yung ano ko yung position ko doon. Pero sa akin kasi nakita ko talaga yung mahirap po kasing kung tatanda ka sa barko na magtatrabaho po. Kasi parang para sa akin para siyang dead end. Kaya sabi ko sa kanya, ayokong magkapamilya na hindi ko kasama yung mga anak ko or hindi ko sila makitang lumaki. Kasi mahirap po talaga. Kaya yun, talagang nag-focus lang po kami kahit mahirap. 2013 kami nagkakilala. Tapos 2015, nakarating na siya sa Canada. Oo. Kaya yun. So after 2 years yata, naging PR na siya. Then yun, umuwi siya bilis. Nung that time, maganda yung yung pathway na caregiver. Opo, caregiver po yung asawa ko. So after 2 years, nag-PR siya. Umuwi po siya ng 2018, sabay kami. So kinasal po kami ng 2018. Natapos na yung LDR sa wakas. Tapos ang bilis lang, 2018 November kami kinasal, May 2019 nandito na ako. Happy. Ay, hindi ka na sumakay. Hindi na. Pagkatapos ng kasal, hindi na ako sumakay. Hindi ka na. Kasi sabi niya madali lang eh. Actually dapat April nandito na rin ako eh. Ang bilis nga, no? Ang bilis. Oo, ang bilis. Kapag spousal sponsorship naman talaga, prior the pandemic lalo na, ilang buwan lang talaga ang sponsor. Pinasok niya yung mga papers ko December. Tapos, April, lumabas na yung visa ko. Ang bilis lang. Parang ano lang, no? Parang tourist visa. Oo. Kaya, swerte ako. Oo. Ano yung 5 years ninyong experience being apart from me? Na magkalayo. Kasi nga doon sa 5 years po na yun, ilang buwan lang talaga silang magkasama, di ba? Ano yung mga para may magkaroon ng idea din, no? Ano pinagdadaanan ng mga OFW. Ayan, mga ganyan. How do you manage? Oo, mahirap din kasi. Pero communication lang talaga yung yung susi para maging successful sa LDR. Kasi unang-una hindi pareho yung oras nyo. Lalo na sa amin, paiba-iba yung oras. So, ang nangyayari din, hindi talaga kami nag-uusap lagi. So, kasi busy rin siya sa trabaho, busy rin ako sa trabaho. Parang ang nangyayari, parang maglilib ka lang ng message, voice call, ganyan. Tapos magre-reply ka lang, voice call din. Low maintenance sila, di ba? Kasi lalo na sa barko din, todo tipid eh. Hindi naman todo tipid kasi napakamahal ng wifi. So, makakapag wifi ka lang talaga na mabilis at saka matagal pag nakalabas na kayo. Pag nasa puerto kayo. Pero pag nasa loob kasi ng barko, ang mahal ng wifi eh. Parang nakakapanghinayang. Minsan, lalo na sa Facebook, kami mga seaman, kasi, ilan ba yun? 5 hours yata or sa isang ticket. Mag-scroll lang kami, mabilis. Scroll sa Facebook para makakita lang. Tapos, stop na namin yung wifi namin. So, babalikan namin nun yung in-scroll namin. Para mag-download. Para makakita lang ng mga impormasyon, para maging updated ka lang. Yan, di ba? Ganun. Kaya mahirap talaga. Tsaka yung lalong-lalo na yung tiwala. Alam niyo naman sa yan. Number 1 talaga yung tiwala. Kasi ilang taong kayong LDR? Ha? Ilang taong kayong LDR? 5 years. 5 years. 2013 to 2018. Tapos mga ilang buwan lang kayo nagsama no mga panahon ng 5 years na yun? Bali nagsama lang kami 2013 hanggang 2014. Oo. Bali mga mabilis lang yung 2 months or 3 months pala. Kasi nagbabakasyon lang ako, 1 month, 2 months. Kaya madali lang yung pagsasama namin talaga.
Yun. Tsaka di ba, Mahirap love at talaga first siya. sight ito. Love at first Oo. sight sila ng misis niya. Ganun ang Totoo nangyari. yung, ayan, corny mang sabihin, pero totoo po yung love at first sight sa akin. Oo nga, Oo. kasi parang isipin mo yung konting konting pinagsamahan lang, 'di ba? Pero ang layo ng Oo. narating, 'di ba? Mm. Actually, kakatapos ko lang sa 5-year relationship nun eh. Oo. Bago ko siya okay. nakilala. Long distance din yun. Nasa States, United States yung ex ko nun. Pilipina rin. Pilipina rin po. Oo. Okay. Yun, hindi na yun yung panahon yun, yung time na yun hindi yun nag-work. Okay. Pero ito talagang binigyan ko siya ng oras, lahat kasi mahirap talaga eh. Kaya nag-work talaga siya. Tsaka yun, tiwala lang talaga. Ang nangyari kay Tyrone, parang you were on break, 'di ba? May isang buwan ka lang yata sa Pilipinas. Doon mo siya na-meet and then they just had Yun na yun. yun na yun. Nangyari na yun. Naging sila na talagang agad. araw-araw na nun. As in, kakauwi ko lang. Kakauwi ko lang 2 days pa lang. Tapos, syempre, alam mo naman, pag OFW, pre, tara, clubbing tayo. Taya. Kawan taya, patay. Paldo. At saka, talagang, masasabi kong destiny kasi pauwi na ako nun eh. Kasi tapos hindi yung bar na pinuntahan namin, hindi yun yung location na nakilala ko siya. So yung unang bar nag-inuman muna tapos nag-uwian na yung iba, pauwi na rin ako tapos yung isa kong kaibigan sinama niya pa ako dun sa sa club discohan. So parang siya din, parang hindi rin dapat hindi rin siya pupunta doon. Niyaya lang siya nung kaibigan niya. Talaga naman, no? Tinadhana nga. Yan, tinadhana, tapos pinagtagpo pa. Hacienda. Pangalan po ng discohan, Hacienda. That time, kaso sinara na ngayon eh. Hacienda. Sinara na. Tapos, after a pandemic. After a month, balik ka na naman sa barko. After a month. Bumalik na ako sa barko. Kaya yun, simula nung nagkakilala kami, actually parang wala nang ligawan na nangyari. Pero, ayun, as in, na kami, parang kami na talaga. Nag-click agad kayo, parang ganun, no? Nag-click na kami kagad. Mag-un na kaagad kayo, mag-un. Oo. Wala ba sa ito yun? Ayan, up to now, talagang, ayan. Kaya minsan... So tapos, caregiver, ibig mo sabihin, yes, po. Pinursu niya talaga yung caregiver in a way dahil alam niya, kasi sabi mo, initially parang hesitant siya, hindi siya... hesitant po siya. So dahil sa'yo, kaya niya na rin pinursu ang caregiver. Para magsama po kami. Kasi kung hindi po siya magka-Canada, syempre, dire-diretso po akong babarko. Tsaka mahirap din iwan kasi yung yung position ko that time. Medyo okay naman. So kung sabi ko kung hindi Canada, hindi ko i-give up yung yung pagbabarko mo. Alam niyo naman pag Pilipino, laging option yung pag-abroad, 'di ba? Kung sa Pilipinas kasi para sa yung situation ko, medyo mahirap. Hindi ganun ka sustainable. Kaya mas magandang mag-abroad para sa akin. Kaya yun, nakarating kami dito sa Canada. Tapos ngayon, may 2 na po kaming anak. 2 na anak nila. Actually, nga, bakit, expound mo naman ng konti. Bakit hindi bakit hindi nyo pinili ang Pilipinas? Ano yung winay ninyo? Na parang, ba't di ka nalang umuwi? Parang ganun, and find another thing to do if you really want to be together. Anong nakita nyo? Para sa akin kasi, mahirap eh. Yung competition din sa Pilipinas, kung magbi-business naman, ayoko din naman, do pwede siya eh. Kumbaga, pwede naman ma-achieve, di ba?
Pero doon na ako sa may opportunity or may advantage. Kasi nandiyan na yan eh. Kumbaga, nandiyan na yung Canada. Why not, 'di ba? Ang daming gustong pumunta dito sa Canada. Kaya dito na lang sa Canada. Hindi mo hindi mo naisip. Sige, go ahead. Sige po. Hindi mo naisip na na ituloy yung pagsisiman mo dito sa Canada? Ay, hindi. One time nga kasi yung unang trabaho ko dito, yung nakasama kong Pinoy, seaman din siya. Ngayon, nagsiman ulit. Sabi ko, ba't ka pa sumampa? Kaso dun lang sa mga ferries. BC ferries, yan. Kasi, kaya nga ako pumunta dito para magsama kami araw-araw eh. Kasama ko yung mga bata, araw-araw. So, magbabarko ka, parang, lang naman yata, 7 days, yan, nasa barko ka, tapos uuwi ka. Ayoko din ng... Actually, tinanong ko rin si Mrs. kung gusto niyang magbarko ulit ako. Sabi niya, wag na lang. Wag na lang. Sabi niya, pero biniro ko lang, pero ako rin ayoko na. Hindi, ayoko talaga. Ayoko na rin. Parang, sa akin yung barko eh. Parang kasi nga, nasa Canada ka na eh. Oo, nasa Canada ka na, magbabarko ka pa. Mag-OFW ka pa. Mahirap po. Sabihin ko sa inyo, mas mahirap po ang trabaho sa barko kesa sa Canada. May ganon. Opo. Mahirap po talaga. Kasi wala pong pahinga doon. 10 hours a day, araw-araw, walang day off. In 8 months, 10 months, wala pong day off. Ayun kasi sa Pilipinas, no? Mahaba ang sakay nyo, no? Opo, mahaba. Kaya mahirap po yung buhay barko. Ano naman, nung papunta ka na ng Canada, anong nasa isip mo? Anong magiging trabaho mo? Nagplano ka ba? Ano ang iniisip mo nun sa paghahanap ng bagong trabaho? Honestly, nung pumunta ako, excited lang akong makasama yung yung misis ko eh. Pero sa trabaho, basta kahit sabi ko nga, yung trabaho ko po kasi sa sa barko, crew accountant. Crew accountant. Okay. Graduate po ako ng accounting. So, nagamit ko po siya for 10 years yung accounting. So, alam ko naman po pagdating ko dito, back to scratch, hindi talaga ako naghanap ng trabaho sa office. Kahit sabi ko, talagang first day, hindi kami nag-aliw-aliw, hindi kami nagbakasyon. First day, naghanap na agad ako ng trabaho, naglakad ako sa, 'di ba? Dapat ganoon eh. Kasi yung bills, alam niyo naman. Sa bagay, hindi nagpapahinga ang bills dito, kaya kailangan kaya wag mo munang isipin yung bakasyon or magpasyal or mamasyal sa mga magagandang lugar. So, yun. So, yung first job ko is nakapasok ako sa isang pagawaan ng cabinet. So, factory worker. Furniture. Yun. Furniture. So, yun. Nag-enjoy naman ako dun sa trabaho ko, pero hindi kasi sapat eh. That time, yung $13 per hour. Mababa pa nga, no? Mababa pa. Pero yun yung minimum that time. Pero ngayon, magkano na yung minimum? 16.75 or 16 something dito sa BC? Sa BC. Okay na rin. Pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat. Yung una yung bahay nyo, magkano? 1,000 lang yun. Lahat. Yung inalisan nyo? Wow. Kumpleto na yun. 1,000. Talagang, inggit na inggit yung mga kaibigan ko nun eh. 1,000 lang. May sala na, 1 bedroom. Tapos, kasama na utilities. Yun. Ngayon, medyo mabigat. Yung ngayon po is 2,800. Yan. 2,800. May backyard na yun. Ang mahal. 3 bedroom, 2,800. Hindi pa kasama yung utilities doon. Bali umabot din siya ng 3K a month. Grabe. Utilities.
Yung wife mo is still doing caregiver or nag-iba na siya? Ay, hindi na po. Oh. Wala. Hindi po siya nagtatrabaho ngayon. Oh. Ako. Oh, Hmm. big time. Wow. Big time siya. Ay, hindi. Kung Sana. inisip nyo, hindi po ako lahat yung nagbabayad sa rent. Kasi po kakarating lang po ng ate ko eh. Student. Student din po siya. So, sabi ko, hatian tayo sa Oo. sa rent dito. Which is okay Nice. naman. Ay, sabihin mo yung ano yung trabaho mo ngayon. Maganda trabaho ni Tyron ngayon eh. I'm a professional killer. Ano? Ng mga What? peste. Peste! Tagahuli po ako ng daga ngayon. Oh, Ayan. paano Ha? ka napunta sa trabaho na yan? Oo Paano nga. nakuha? Sa tagahuli ng daga. Oo. Pest control. Sa pest control. Pest control. Yeah. Bali yung mga kaibigan ko po, sila yung pinakita nila sa akin yung kasi dito ko lang nakita yung trabahong pest control eh. Wala akong idea eh. Tapos pinakita nila yung sahod nila. Why not? So mas malaki dun sa Kasi nagtrabaho rin po ako. 3 months lang po ako sa as factory worker. Aha. Habang nagtatrabaho ako sa kumpanya na yon, naghahanap din ako ng ibang option. So, eventually nagamit ko yung experience ko. Na as accountant. Yun. Tapos 2 years. After 2 years yun, nakita ko yung opportunity na to. Ayun, ginrab ko po. Mas pinili mo yan kaysa sa accounting. Mas pinili ko yun. Oo. Ayoko na sa office eh. Oo. Talagang... Alam mo, curious ako dyan sa pest control Marami bang Opo. mga infested houses, Marami po. apartments? Apartment? Dyan Marami. sa area ninyo sa Vancouver. Totoo. Marami po. Lalo na po dito sa BC. Kasi po, dito sa BC, bago ako nag-pest control, ginagamit pa nila yung malakas na poison para sa mga daga. Ang ngayon, binand na yung yung poison na yon. Kasi ang nangyayari, mamamatay yung daga sa street. Yung ibon, kakainin yung daga. Mamamatay yung ibon. So, para ma-prevent nila yon, binand nila yung malakas na poison. Tapos yung ginagamit namin poison ngayon, hindi talaga siya effective. Kaya as in ngayon po talagang yung population po talaga ng mga peste. So sobra po. Marami na pong nagrereklamo talaga. Kaya nga po pest control. Taga-control lang po kami. Taga-control, hindi taga-control. Hindi sila exterminator. Control, hindi. That's why. Hindi effective yung ginagamit ninyo. Di paano yun? More on trapping. Tinatrap lang po talaga namin sila. Nanguhuli lang kayo. Tinatrap. Dapat organic way hindi na baka yung mga viewers natin yung huhulihin na hahabulin mo. Hindi po. Ang trabaho po namin, magse-set ka lang ng trap, that's it. Check mo lang yung area, kung may mga butas, kung saan ba pumapasok yung mga daga. Yun lang. Madali lang siya, promise. Pero pang merienda ng daga yung binibigay nila. Grabe po yung So mainly for sa mga daga or meron bang mga exterminator part din ng ginagawa? Lahat po ng peste. Approach. Yan kasama. Apis. Ngayon busy po ants tsaka wasp. Dito napaka big deal po ng ants sa Pilipinas parang wala man eh. Ay dito po talagang yung meron pang ant lalo trap. na yung mga puti pag may ants sila talagang automatic hindi sila mapakali. Kailangan sa atin pag yung mga ipis dito ibang lahi, di ba? Maliit lang. Yun din. Talagang takot na takot sila. Para ka rin doktor dito sa trabaho na to. Syempre, hindi sila mapakali. Pag minsan pinuntahan mo yung bahay nila, wala ka mang ginawa, pero
komportable na sila. Yung nakita ka lang nila. Nakita ka lang nila, parang gano'n. Peace of mind na. Peace of mind lang talaga. Ah, Minsan ganun lang. Ganyan lang yung gawin natin. Tapos okay na. yung Pero ibig ano, sa teka lang, Yung, Hindi nagtataka lang kasi ako, di ba? Accountant, nasa office, di ba? Tapos pinili mo yung trabaho na yan na parang, di ba? Ang layo, tsaka malayo talaga. Bakit pinagpalit mo, di ba? Bukod sa sweldo. Nung kasing sa barko ako, sinabi ko na kay Mrs. ayoko nang maging magtrabaho sa office. Pag pumunta ako sa Canada, talagang gusto ko physical. Mas nakakapagod kasi pag pag mental yung ginagamit. Sabagay. Kaya sabi ko gusto ko rin nasa field, nasa labas. Ayun. So okay naman eventually, masaya. Teka, i-clarify ko. Ay, sorry, Mark, may tanong ka yata kanina. Yung kanina, isa apartment, di ba? Oh. Kasi dati sa apartment namin, may mga ipis. Doon sa nilipatan namin. Tapos, parang naging pest control din ako doon kasi nag-YouTube ako, alam niyo yung borax? Borax. Yung ginagamit nila. Tapos, ano bang nilagay ko? Borax tsaka peanut butter. Pinaghalo ko lang siya tapos kinalat ko siya sa buong sa apartment sa room sa apartment unit namin. In 3 months naubos lahat ng ipis pati doon sa mga katabi kong apartment. Yun yung available sa yun lang. Commercial. Yung borax. Kasi yung mga ginagamit yung ginagamit kasi namin naman kumbaga kailangan may license ka talaga. Pero pag minsan kasi magtatanong yung tao, syempre hindi mo naman sila mabigyan ng pesticide din. Yun, sinasabi ko rin yung borax. Sa superstore. Sa superstore, bili kayo, no? Oo. Ayan. Oo nga pala, no? Bawal. Hindi ka basta-basta Did you form your own business, your own company para maging sa pest control or may boss ka na in-applyan mo yung kumpanya? Kasi pwede ba? In-applyan ko po. Paano In-applyan ko po. Pero yung pest control po kasi para siyang business din. Bibigyan ka nila ng rota, palalaguin mo. Kaya lumalaki paano? Kaya lumalaki yung yung kita mo Yung income. Oo, for example, yung area na to, sa'yo yan. Pero pag binigay na nila yan, meron na siyang mga accounts na isa-service mo monthly. Kasi po, dito, every business, mostly, especially sa mga may food, kailangan po talaga ng pest control. So, essential po talaga. Restaurant, yung mga ganun. pest control. Restaurant, hotels, mga factory, ganyan. So, tanong ni Ma'am Ina? Hindi, paano yung sinasabi mo? Parang negosyo mo na rin. Parang negosyo na rin. Kasi sa mga products, bibigyan ka na lang products, may porsyento ka dun sa mga products na mabebenta mo. Dun sa service naman, sa amin, so yung service, may quota kami na 13,000. 13,000. Pag na-reach mo na yung 13,000, above 13,000, for example, natapos mo yung buwan, naka-production ka ng $20,000 dollars. Yung 7,000, yung 20% nun sa'yo. Plus, yun, 20% sa'yo. Plus, pag nakakapagbukas ka ng mga account. Mga bagong account. Bagong account, new account, 20% ka din. Doon sa, kunwari, 100 a month yung anong tawag dito? Yung service mo. Kumbaga, pumayag sila 100 per month. So, yung 100 times 12, bali 1 year na yun eh. So, yung 1 to 20% ulit yun. Sa'yo yun. Nung 1 to. The more na marami kang makuha establishment, the more na marami nakita mo. Oo. Maengganyo ko. Eventually, hindi mo, anong sinasabi ko? Hindi mo naman din kailangan maghanap eh. Nawawala na ako. Hindi mo naman din kailangan maghanap. Sila ang tatawag.
Actually ako, hindi man ako naghahanap din eh. Minsan hindi ko na rin nasa-servicean yung iba eh. Kasi Sa dami ng kliyente, no? Sa dami ng kliyente. Oo. Hindi good. In a way, so you're earning enough. You're earning well. Si Mrs. hindi nga nagtatrabaho. Hindi na. Kaya naman. Kumbaga, yung sahod ko pang 2 tao. Hindi mo na kailangan magtrabaho ni Mrs. Kaya Yun, no? Yung pala, nandun pala yung pera, Mark, no? Ayun nga eh. Kasi alam mo, tinitignan ko sa warehouse namin, may pest control doon, 2 tao lang. Ang laki ng warehouse namin, pero hindi rin nauubos yung daga sa amin eh. Pinaparami nga nila eh. Hindi. Hindi, kakampi ang gobyerno. Kakampi ng negosyante. Control lang. Ayun nga, nagsiset sila ng trap, tapos chinecheck lang nila yung mga trap, no? Check mo lang yung trap. Ganun may lang. nahuli. Taranta pa naman yan sila pag nakakita ng dagang ganyang kalaki, Tapos ang laki ng tenga. Tyrone, anong worst infestation na nakita mo dyan sa inyo? Sa downtown. Yung isang apartment, mga adik eh. Yun yung, tapos makikita mo talagang pagpasok mo pa lang sa apartment, pero pwede mong tanggihan. Pwede mo siyang tanggihan. Kasi sobrang dumi ng apartment. Kasi para ka rin specialista ka eh. Hindi ko iti-treat yan kung madumi yung apartment mo, kailangan mo munang linisin yan. Pero pwede mong tanggihan. Pero sa akin kasi, nandyan na ako. Sige, iti-treat ko na. Yan. Yun yung pinaka-worst as in lahat. Sobrang dami ng ipis. Paano naman yung sa ipis? Paano may kukontrol yung ipis? Merong parang may baygon, ganon? Hindi. Bait lang siya, bait. Magbe-bait ka lang. Depende sa yung baygon, hindi siya baygon eh. Meron kaming gamit na tawag nila Actisol. Yung parang i-sprayan mo siya. Pero pang pang commercial na yun. Pero mostly ginagamit lang namin is bait. Bait lang. Bali yung bait na yun, parang pag kinain ng isa, mamamatay siya. Yun. Papasok. Tapos papasahan lang. Kakainin kakainin nila yung isa't isa. Okay. Oo. Yun nga yung yung style borax, no? Yun yung kinalat ko sa apartment. Ubos. Ubos sila. Alam mo, nung time na nakakita ako ng ipis dito sa apartment namin, bumili ako ng nasa grocery lang na mga Raid. Ewan ko lang, mahina ba yung quality ng... Mahina po. Mahina. Yung mga ganun nila dito. Oo, no? Mahina pampatulog lang yan, pampatulog. Wala talaga siya. Diretso talaga. Lulurin mo. Wala. Nagpo-floating sila ron, nagpo-floating. Bakit ganun, Tyrone? Kaya po may mga kumbaga may license na pesticide. Diyan papasok ang pest control. Diyos ko, ba't pa sila nagbenta nun, di ba? Hindi rin kami pwedeng bumili ng ginagamit nyo, di ba? Ng industrial grade na mga insecticide. Hindi. Kailangan may lisensya ka. May lisensya ka. Actually ako hindi rin ako pwedeng bumili. Ang pwedeng bumili lang yung kumpanya namin. Ako, lang ako. Applicator lang ako. Tagagamit. Nag-apply lang. Okay. Tagagamit. I see. Ang higpit nila sa mga insecticide, no? Alam nyo naman dito sa Canada, Nakakapikon yung mga ipis dito, ang liliit. Ang liliit. Di ba? Hindi. Ang cute. Ang cute. Paano kung dumating pa dito yung mga ipis natin? Lalong magwawala yung mga tao dito. Lumilipad pa yung sa atin eh. Oo nga. Pumunta sa'yo. Pero ibig sabihin, marami nagtataka na sabi, ay, diyan pala sa Canada may dagat ipis pa. Yung parang gano'n. Hindi gano'n. naman, grabe naman. Syempre meron. Marami. Hindi kasi, marami. Diba? Oo. Marami. Pera yun. Pera yun sa iba. Pag maraming daga. Iniisip ko nga din eh, parang ewan ko parang kaya nila yata binan yung poison na yun. Para rin dumami yung business, mga... no? Para sa business din. Baka may naglalabi dun sa sa Senate nila na iba niyan, nakakamatay ng yan. Wag yan. Maraming namamatay yan.
Maraming nagka-cancel ng account. Pag wala ng taga. Pag wala ng taga, di ba? cancel na sila. No. Ay, teka muna. Kapag yan ang trabaho mo, parang you're exposing yourself to hazards, di ba? With Yes. what Chemicals, ingredients you use. Oo, chemicals. Kaya Do you get- kompleto din yung gamit namin. Oo. And do you get some sort of, may hazard pay ba kayo or something like that? Dahil ganyan ang exposure ninyo to toxins? O hindi naman? Provided lang kayo ng Hindi. sapat Oo, lahat. Oo. Tsaka well compensated naman. Kaya parang hindi ko na nakita yung hazard pay. Oh. Okay. Parang maganda ano yan, no? Kasama ba yung bed bug sa sa pest control? Yes. Kasama. Oo, kasama yun. Oo. Kaka-treat ko lang ng bed bug kanina. Nako, hindi ka kaya nakapag-uwi. Hindi naman. Kailangan na Hindi di naman. ba kasi delikado yung bed bugs eh. Oo. Madre, surot, no? Oo, surot. Oo. Nabalitaan yung sa airport sa atin. Oo nga. Oo, may ganun, no? surot daw. Grabe, no? Oo. Ano ba pinakamagandang gamot sa surot? Yung mga mabibili lang sa... Actually, yung ginawa nila sa Pilipinas, ano kasing ginawa nila? Parang nag-disinfectant lang sila, hindi na mamamatay yung surot doon. Gano'n. Madali lang siya. Disinfectant. Ano lang, ano kasing tawag dito? Anong tawag dito? Effective ba yung yung ginagamit nila na sa dumi ng pusa? Hindi, steam lang. Steam. Steam lang. Steamer okay. lang. Steamer lang talaga. Mamamatay yun. Mamamatay yun. Steamer lang. Walang effective na effective na pesticide for bedbug. Pero meron na, actually bago lang na yung ginagamit namin. Bago lang siya. So hindi siya available sa Philippines. Sa market. sa market. Pero number one effective talaga is steamer lang. Paano yung direct Steam mo contact lang. ng steamer? Direct contact lang. Kasi yung dito, pag nakikita namin sa mga apartment, pagka na bed bugs ka, tinatapon na lahat ang gamit. Oo. Depende. Tinatapon na. Kung talagang marami, kailangan ng itapon. Tapon na, no? Kasi hindi na maayos yun, no? Dami na yun. Ako, usually ganun pag marami, kailangan mo nang itapon yan. Ganyan. Ang hirap i-solve ng bed bugs dito kasi nga lalo rin sa pinanggalingan ng biyenan ko, no? Kasi ilang palapag yun tapos yung hardwood yung floor nila. Doon lang yun, no? Oo, nagsisiksik na siguro ron. Kaya naglilipatan pa yun. contaminated. Pupunta sa ibang. Kaya pag nag-treat ka ng apartment, kailangan iti-treat mo din yung katabi. Parang kasi lilipat yun Na-treat mo dun sa room na yun, pero sa kabila naman po. Ando na pala, no? Nakagapang na. Pero madali lang naman siyang hindi naman nakakadiri din. Teka, tinan mo, very knowledgeable na si Tyrone, ano? Ano ka rin ba? Did you need Training. a certificate? Training. Yes. Opo. May lisensya ka, may lisensya. License. Mag-exam ka. Pero madali lang yung exam. Paano yung nag-aral ka, review, paano yun? Nag-review ako. May binigay na reviewer. Yung mga yung mga magpe-pest control diyan dito sa BC. Pag mag-exam na kayo, sabihan niyo lang ako. Yan. Okay. Kung sabihin Pero- ko, lumipat na ako sa iyo. Bibigyan ko kayo ng reviewer. Ay, Pag di pa naman kayo pumasa, Kodigo na yata yan, kodigo. Ewan na lang. Parang Tyrone, parang mahirap makapasok diyan. May nag-introduce ba sa'yo sa amo nyo? Parang ganon? Meron. Yung nauna kasi mga kaibigan ko Tapos okay, may kailangan talaga, no? Pero hindi naman din mahirap. Pag may opening talaga, makakapasok ka. Okay. Wala siyang required experience na ganun. Magaling ako manghuli man ng daga sa Pilipinas, ganun. Wala. Hindi. Basta hindi ka lang maarte. Kasi hindi man kahit wala kang experience, basta okay ka tatanong lang naman nila kung okay ka ba sa mga peste, hindi ka ba takot, ganyan, wala ka bang allergy sa mga ganyan, okay ka, pasok ka. Kasi yung experience ko, hindi naman pasok na pasok dito Oo nga no? Sobrang iba
Ano experience mo yung pinaka natakot ka? Yung yung na pagpe-pest control. Yung ikaw na yung parang, uy, ano ba itong pinasok ko? Parang gano'n. Wala man eh. Wala pa. Oo. Pero nung minsan tatakot ako, may pinahuli sila sa akin. Kasi usually, pag pinapunta kami sa isang bahay or building, na-trap na siya. Kaya ang nangyari, nasa timba. Nilagay nila Ubang. Oo, di buhay pa. Ano yun? Pagbukas ko talagang tumalon siya sa akin, tumakbo ako eh. Sabi niya, pest control ka ba talaga? Oo, sabi ko. Hayaan mo lang yan, sabi ko. Nabigla ako, natakot ako eh. Nasaan na pupunta yung daga? Nakatakas na. Nakatakas. Pero nasa labas na. Sa labas na. Actually, magandang tanong yan. Actually, napag-uusapan din namin ng mga katrabaho nung minsan eh. Sabi ko, Uy. Nag-brown out sa kanila. Oo, nalaglag siya. Nalaglag. Ay, nalaglag. Ganda pala ng kwentuhan. Parang nawala ang kanyang connection. I see him is still there, pero ang ganda ng kwentuhan, di ba? Yung kaya ganun, nga no? teka, i-kick ko siya para naging mag-connect siya. Parang nawala yung camera niya. Yun. Oo, nako, ano mo? Nakakatuwa Pero naman. maganda yung magandang kitaan, no? Diba? Oo nga, no? Maganda Imagine, kasi no? Kung ilang account yung hawak mo. Diba? The more, the marami, the more, the merrier. Tsaka hindi Tapos ka mahihirapan maghanap dahil sila yung kukontak sa'yo. At saka kailangan sa bahay mo, mag-alaga ka ng maraming daga. Tapos magkakalat na yun. Ang maganda ron, kasabot mo yung gobyerno. Oy, i-message mo, Mark, baka hindi siya bumalik. Ay, hindi. Baka akala niya ano nangyari. Sabi mo, hindi ka kinik out, ha? Oo. Parang nawala yung kanyang camera connection. Pero wow, okay. Siya ang una kong nakilalang pest control. Yung mga taga-busy dyan, mga taga-busy. Maganda. Hindi. Sanay naman tayo sa ganyan sa Pilipinas. Daga, ipis. Parang ibig sabihin, hindi na tayo bibili ng mga pamatay ng insekto. Kasi wala palang bisa eh. Sabi ko, ako lang ba o hindi talaga gumagana tong mga... Yun nga yung sinabi ko, Ina, pag mayroon kayong ito lang, based on experience talaga yun yung borax, sa superstore, nasa $6 yun. Tapos ihalo mo sa 1:1. 1 scoop ng peanut butter, 1 scoop ng borax. Gagawin mong bola. Lagay mo konting tubig, tapos lagay mo sa maliit na kalat mo sa bahay mo. Ubos yun. Ayan. Yun. Nawala ka bigla. Ay, sorry po. Parang ang dami pong aberya ng episode na to. Pasensya na po sa mga nanonood. Hindi kaya sinasabotahin ng mga daga yung connection mo. Kaya nga tinignan ko nga baka naririnig kasi nila. Pinag-uusapan natin Asa na nga ba tayo? Ano yung pinag-uusapan natin? Hindi, yung yung sabi niya na yung kwento ng mga katrabaho. Okay. Sabi ko, paano kung yung mga daga aggressive? Parang ahas, sabi ko. Hindi na ako magpe-pest control, sabi ng mga... Kasi mga Pinoy lahat kami. Tawa kami ng tao Sabi ko, ako rin, sabi ko. Parang ang hirap nun, ang dami nila. Tapos pag hakabulin no? Tapos mangangagat. Ay, mahirap. Oo. Pero buti naman sila yung takot sa atin. Ay, nako, ang saya naman. At least it's good to know na you're earning enough, di ba? Kahit nga hindi. Yeah, no? Opo. Okay naman. Pero rin po. Hindi, ano po? Example lang. Kasama ba yung, kasi marami ding takot sa gagamba. Kasama ba yung gagamba? Oo, kasama lahat. Lahat. Kasama rin yun? Oo. Masasanay ka na lang din Pero pag mahirap yung wasp, no? Yung wasp. Ay, masakit. Pag nakagat ka ng wasp. Ano ba yung wasp? Yun ba yung ano? Ano sa Tagalog nun? Nako. Tutubi. Ano kasi? Hindi. Ano kasi? Google. Putakte, bubuyog. Putakte. Putakte. Putakte, tama. Putakte, tama. Wasp. Nakakalagnat yun. Pagka naano ka, gano'n. Pero, Ma'am, sandali. Sige. Hindi, kanina kasi sabi ni Ma'am Ina,
good to know na enough naman yung yung sinasabi ko. Actually hindi pa rin po eh. Kasi nagsa sideline pa rin po ako eh. Ay, Marami rin po akong side hustle. Nag-Amazon delivery ako. Tapos nag-Uber drive din katulad nyo, mga sir. Pinapanood ko kayo. Magkakakitaan ng Uber dyan sa BC? Sa downtown. Pero yung pumunta sa downtown, busy doon eh. Pero dito sa amin, sa tabi ng Vancouver, Richmond, okay lang. Yung yung Uber Eats. Nag-Uber Eats ako eh. Hindi yung pero yung Uber, okay din. Okay naman. Ayos. Pero hindi ko pa tinry. Kailangan yata ng class 4 yun eh. Sa license. Paano ba yung license dyan? Sa amin kasi paano ba yung license dyan? Class 5. Class 5? Parang yun ba yung non-pro sa atin sa Pinas? Hindi, professional. Hindi. Parang ganun yata. Pero yung mga maliliit na sasakyan lang. I think kilogram yung pinag-aanoan eh, no? Class 5. Tapos hingihan ka ng, naputol na naman. Nawala na naman siya. Ayun. Teka nga, let me check. Na sa tingin ko, inaano yung connection niya doon sa labas ng mga... Nandaga. Kasi medyo pati nagpipixelize din talaga si Tyrone. Mga nahuhuli niya. Alam mo, may kaboses to si Tyrone eh. Sino? Yung boyfriend ni Vice ganda. Ano sa'yo? Kaboses niya. Yung... Tama si Ayo. Di ba? Iniisip ko may kaboses to eh. Di ba? Yung tono niya. Marami rin silang negosyo eh. Nagbaballoons yan. Tanong natin mamaya. Sige. Tanong natin. Yung misis niya, maraming negosyo. Upload mo na. Ito po ang kanyang YouTube. Ayan, si Tyrone Deggs. Or De Guzman kasi po siya. No? Matagal na rin pala siya nagbablog, no? Lagi ko pinapanood dyan. Nagsimula siya nung January uli. Araw-araw. Sabi ko, okay, araw-araw. Kasi isa sa pinakamagaling mag-edit sa Buhay Canada si Tyrone talaga. Matyaga, no? Matyaga. Ang galing mag-edit niyan. Papanoorin niyo yung mga vlog niya. Ito na ulit siya. Okay. Ayan na po. Ayan. Take 3. It's my fault. Kasi yung gamit kong webcam, na siya. Nag-overheat. Ay naku po, nakakatakot naman. Ay, pasensya na sa mga medyo hindi na maganda yung gamit ko. Laptop na yung gamit ko. It's okay. Nabanggit ni Mark, mukhang may negosyo din kayo. May small business ba kayo? Oo nga. Marami na kayo racket. Racket lang, hindi naman talaga. Pag si Mrs. po, ayos po siya ng mga balloon garland. Oh, nice. For parties, mga ganyan, no? Yung mga tapos Canadians may hilig sa mga ganyan sa mga tapos nagpaparent din po ng mga ngayon, summer pa. Pag summer lang po medyo okay, yung mga picnic table. Kasi yung mga pang-Instagrammable, alam mo naman yung mga kabataan. That's nice. Okay. Saan nyo tinatabi yung stock ninyo? Yung mga supplies ninyo? Dati, yun nga, one bedroom. Ngayon, meron kasing garahe ito. Kaya medyo malaki. May lalagyan. Ayun. May lalagyan. Oo. Bakit? Nag-iisip ba kayong lumipat outside Vancouver? Oo nga. Mahal Yeah. Kaya nga parang, alam sa totoo lang, parang imposibleng bumili ng bahay dito. Sa sitwasyon namin, parang hindi rin siya worth it eh. Sobrang laki eh. Minsan, naisip namin, kasi parang ang iniisip kasi namin, kung lilipat kami ng province, baka magkasisihan kami. Sana din na lang tayo lumipat. Kasi sanay na kami dito, so mataas yung cost of living. Ayun. Kaya talagang todo kayod eh. Kung hindi ka magtatrabaho ng marami. Hindi ka makakaipon. Nakakaipon naman. Ngayon, actually, honestly, bago lang na nakakaipon kami. Pero kung walang racket, wala. Hindi kaya. Walang ipon. Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya ng lalo na ngayon ako lang yung nagtatrabaho. I see. Okay.
Sa bagay, taas nga ng cost of living yan, no? Yan ang naman yung bahay, no? 2.8, Sobra. no? Yan. 2.8. Doon pa lang, dito, pagka diba? yung binayad mo yung 2.8 na bahay dito, ang bahay mo dito halos mga 700,000. Pang mortgage, no? Pang mortgage na yun, no? Yun nga eh. Yun nga din sinasabi ng mga kaibigan ko. Last week lang, nakausap ko yung kaibigan ko nasa Manitoba. Sabi niya, lipat ka na dito, pre. Parang ang dali lang lumipat, sabi ko sa kanya. Yun talaga yung magiging struggle kasi parang nag-iisip ka, yung paglipat yung pagsisimula mo nga dyan sa Canada, mahirap na. Parang isipin mo, magsisimula ka na naman uli. Di ba? Kasi ngayon, medyo okay naman yung kita. Kumbaga, kung pagdating mo sa ibang province, baka hindi para sa'yo yung probinsya na yun, di ba? Kasi dito, masasabi ko, marami namang opportunity. Sa experience ko, Kasi, minsan, parang gusto mo na rin magreklamo sa sobrang dami ng trabaho mo. Pero hindi ka pwede magreklamo kasi mga iba, walang trabaho, hindi rin nila alam paano sila makahanap ng trabaho. Dito sa BC, lalo na yung mga bago dito, mahirap din makahanap po ng trabaho. Kaya ako, swerte talaga ako. Medyo okay naman po yung kinikita ko. Pahirapan na rin ngayon ngayon din ang pag-apply ngayon dyan. Oo. Sa experience ng iba. Pero ako kasi, tulad ko, no, yung mga subscriber ko na pumupunta dito, natutulungan ko rin na maghanap ng trabaho. Kasi ang dami kong hawak na accounts mga businesses, di ba? So, yan. Nga pala, marami kang contact, no? Pwede mo sila i-assist sa'yo, kunyari. Pwede ganun din. Sige po, yung mga nasa dito sa Vancouver. Basta pagdating nyo po dito, kung naghahanap po kayo ng trabaho, i-message nyo lang po ako kung ano po yung mga may tutulong ko. Kasi marami din akong accounts na naghahanap din naman. So, why not, 'di ba? Magtulungan lang tayo dito. Kasi mahirap din yung buhay dito pag nag-uumpisa ka. 'Di ba? Yan. Lalo na yung mga galing ding long distance, naiintindihan. Distance relationship. Mahirap po talaga. Yung minsan nga, at saka minsan marami na rin sumusuko, no? No, mga bago. Kasi hindi sila makahanap din ng trabaho eh. Saka na-overwhelm nga sila sa no? Kumbaga yun, yung taas ng cost of living dito. Di ba may trabaho ka, hindi naman sapat yung sweldo mo. Kaya yung sa experience ko kasi, once na dumating ka dito, dapat maghanap ka kagad ng trabaho. Huwag ka munang mamasyal kahit ano. Kahit ano pa yan, pero pag nakakuha ka na ng trabaho, ngayon, doon mo hahanapin yung gusto mong trabaho. Kasi kahit pumunta ka dito, maraming dala mong pera. Ubos yan. Kahit milyon yan. Yung nakilala ko as in, mayaman sila sa Pilipinas. Okay na sila. Ang reason naman nila na kaya sila pumunta dito, gusto daw nila ng challenge. Kasi na-challenge talaga sila. Sana all ganun yung reason mo para mag-Canada. Kasi masyado na daw silang komportable sa Pilipinas. Tsaka para na rin sa kanila para ma-force yung sarili nila magtrabaho. Kasi hindi sila nagipagtrabaho eh. Kumbaga may mga business sila sa Pilipinas, hindi nila naranasang makipagtrabaho. So, ano nangyari? Ano nangyari? Ubos na daw yung mga yung mga lote nila naibenta na, pero nag-enjoy naman sila. Talaga ba? Sabi mo, okay ba yung challenge? Okay ba? Okay ba yung challenge? Sabi. Pero may trabaho na sila ngayon? Meron. Meron. Student din. Kaya lang parang pero hindi rin sustainable yung sahod nila. May pera pa rin sila. Gamit pa rin nila yung pera, tsaka yung padala ng parents nila. Wow. Diba? Grabe. Well, di ba gusto nila ng challenge naman? Hindi, ang matindi, pati yung parents na challenge.
Hindi, para Alam mo, sa parang- anak ko 'to, ganyan. Parang naiisip ko talaga na hindi na uubra yung iisa lang yung trabaho mo, di ba? Hindi, Ay, hindi na, siya hindi. uubra. Oo. Hindi uubra po dito, mga Hindi kaibigan. makarelate si Ina, oh. Ano, hindi, depende rin. Hindi, I guess maintindihan depende ko sa naman po si location Ma'am Ina, din. eh. Depende po sa Hindi, maraming racket yan si Ina. Ganyan-ganyan lang. Hindi. Oo, marami Hindi dapat kasi yung po. asawa ko, isa lang naman trabaho. Tapos ako, Oo. parang technically, parang part-time lang naman. Depende rin yan sa budgeting ninyo. Oo, kung magaling si Totoo Ina. po yun. Sa laki ng pamilya ninyo. Oh, yan. Sa lugar. Diba? Sa Oo, Sa lugar, lugar. di ba? Sa lugar na kung Maraming nasaan ka. factors. Sa lifestyle. Lifestyle. Yan, oh. Lalo na pag yung mga pumunta dito, lifestyle, kasi mabibili mo na yung hindi mo nabibili dati. Oo nga eh. Oo. Lalo na sa sasakyan, easy lang po kayo. Para ka lang para ka lang nag-shopping dito ng sasakyan, Oo. di ba? Nakita ko nga Pagpasok dati mo- yan sila Tyron, bago kayo nakabili ng kotse, di ba matagal? Matagal. Oo, Matagal po. nasubaybayan ko vlog nila eh. Ay, thank you, kuya. Oo, nasubaybayan ko yan. Matagal din. Pero, para sa akin, talagang necessity yung sasakyan dito. Kahit sa business. Sa experience ko, sa Kahit experience ko. Kasi, maraming opportunity pag may sasakyan ka eh. Tulad yan, may Amazon. Hindi Oo. porke nagsasakyan ka, na yan, luxury. Hindi Oo. dito kailangan talaga siya. Pero, syempre, yung mga iba, sinasabi nila na hindi nila kailangan. Sa experience ko. So, mas marami akong kinita sa sasakyan ko eh. Ayun. Ang daming oras mawawala sa'yo pag wala kang sasakyan. Totoo po. Oo, sa biyahe. Oo. No? Sa biyahe, Sayang oras. dati 2 oras yung biyahe ko sa sa trabaho ko dati nung as accountant, araw-araw 'yun. Umalis ako dito alas 5, alas 7 nandun ako. Tapos pagkatapos nun, makakauwi ka na dito, gabi na. Wala ka na magagawa. Oo. 4 na oras para sa biyahe. Imbis na makakapag-sideline ka pa, side hustle, wala na. Pagod ka na sa biyahe. Pero depende pa rin. Sa experience ko po Yeah. Oo. Hindi ko in-encourage na bumili ng sasakyan yung mga iba. Pero pag may pagkakataon kayo mga Dre, no? Bagay, may makikita nyo naman yan pag nandito na kayo. Opo. Kasi, tignan mo 20 minutes drive. Kung sasakay ka, magkukommute ka ng public transpo, abutin ka ng 1 oras di ba? Kung may sasakyan ka, mga 20 minutes lang eh. Mahigit pa yun. 1 oras yun, 20 minutes. Lalo na dito sa Regina, yung bus dito, iniikutan. May ruta yan eh. May ruta yung mga bus. Pag pumunta ka doon Isa lang ba bus yan, Mark? Isa lang? Isa lang yung bus? Hindi, maraming bus dito. Pero may ruta siya, yung iikot siya sa mga bahayan. Kumbaga, ang tagal, di ba? Mga 1 hour. Ang daming stop eh. Depende rin. Kada kanto. Kada kanto titigil. Mahirap din bang kumuha ng lisensya dyan? Sasakyan? Ay, ng driver's license? Dito sa amin, medyo okay naman. Pero may mga bumabagsak. Sabi nga nila, kailangan exaggerated ka, lalo na sa shoulder check. Shoulder check, kailangan matanggal yung leg mo. Gano'n ka talaga. Dito, yung mga gano'n. Ay, hindi. Isang Ngayon, taon din naman hindi na yun, di ba? Hindi na yun pwede, yung OA. Alam na dito sa amin, alam na ng mga nagpapatest. Oo. Kailangan pero na bawal lang gamitin yung di ba? Yung backup camera. Sa amin pwede naman. Pwede sa inyo? Pwede backup camera. Pero mirror, backup camera. Tsaka yung parallel. Di ba magpa-parallel ka? Di ba susubukan ka mag-parallel? Oo. Yun. Buti nga nung nag-parallel ako nung nag-exam ako, nakuha ko yung one take lang, tapos maganda yung pagka-parallel ko. Ngayon, 11 years na ako nagda-drive dito sa Canada, hindi ko na makuha yung one take na parallel. yung isa kong kaibigan, last na yon. Last test na yun, yung parallel. Ayun, bumagsak pa siya dahil dun sa parallel. Oo. Bagay. Lakasan lang ng para tsambahan, no? Hindi, sa ganyan makukuha mo rin eh. Ito, totoo. Nung ako kasi, nung nag-exam ako dito, yung first exam ko, as in, feeling ko, wala akong mali. Confident ako, tapos bagsak. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko pa nga dun sa nagpapatest, are you serious? Sabi ko.
O sinabi sa'yo yung mga mali mo. You're kidding, right? Sabi ko. Tapos sinabi niya yung mali ko, parang yung pag-left turn. Okay. Parang nawawala daw ako sa linya. Sa Pero linya. parang hindi naman kasi alam ko yun eh. Oo. Pero yung pangalawa, muntik akong mabangga. Pero pinasa ako. Oo. Yung pangalawa ko kasi nawala na yung ano ko eh, parang hindi ka na focus dun sa pangalawa. Ninenervyos ka na. Oo, nadala ka na. Oo, nadala na ako. Tapos yung hindi ko na tinanong kung pumasa ako. Okay, sabi niya, congratulations. Sabi niya, pumasa ka. Ha, sabi ko, talagang nagpa-thank you ako. Hindi, nadala na rin siguro siya sa sa drama ko. Kasi pandemic 'yun eh. It's pandemic, sabi ko sa kanya, kailangan namin ng sasakyan. Buntis yung buntis yung asawa ko. Ayokong i-take risk yung bata. Sabi ko, kung magko-commute lang kami, sabi ko sa kanya. Yan. Kasama yan, kailangan bigyan nyo ng drama para maniwala naman yung... Kaya sinabi mo, ako nga, parang may symptoms nga ako ngayon eh. Hindi ako makapaniwala talaga, pinasa niya ako. Okay. Sige. We will end our conversation there because it's already been an hour. Wow. Thank you so much, Tyron. Bilis lang, no? Opo. Maraming salamat po talaga sa invitation. Maraming salamat sa iyo, Tyron. Thank you, Tyron. Opo. Sa family mo, yan. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Sana magkita-kita po tayo minsan. Mga Dre, no? Yung pupunta sa BC, no? Message nyo lang si Tyron at baka matulungan niya po kayo. Sa trabaho. Sa Vancouver. Yeah. Maraming salamat, Tyron. Try ko, gawin ko yung lahat para sa inyo. Yung pupunta kami BC, sana makita kita, Tyron. Ayan. Sige, message mo lang ako, kuya. Puntahan kita. Okay. Dyan muna po. Maglalapos ang episode 18 ng Spot Salamat Pinoy. po. Yun. Thank you. Bye. Salamat, Tyron. Subscribe now.